Good morning, guys! Ayan na naman ang lulang napakadaldal na walang preno ang bibig, kaya nabubungal. Ang ating pag-uusapan ngayon, guys, is kailangan nating makialam sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi kapag kung hindi tayo makikialam, ay baka magtagumpay ang mga naghahangad ng kasamaan. Ganito, guys. Kukomentor, ano ba yan? Unang pasok pa lang, mistake na. Naliliit pa ang boses. Kukomentaryuhan natin ang napakaraming bigas na dinudonate sa atin ng bansang, alam nyo na. Alam kong alam nyo ng lahat, guys, ang about dito sa donation daw sa atin, ng ating kapitbahay na bansa. Alam nyo na yan? Tapos, alam nyo ba, guys, na instead na matuwa ako, ay nakakapag-isip-isip ang lola nyo. Kasi mukhang ito ay natutulad. Para na rin yan na ganyan, di ba? Sabihin na natin, ihalimbawa natin, na itong kapitbahay natin is kinakailangan yung tulong natin. Di siyempre, panay ang bigay sa'yo ng ulam. Kasi may ipapakisuyo siya sa'yo na pag nagbakasyon sila, halimbawa may magkakaroon sila ng out of town, is ihahabilin sa iyo ang bahay nila. Pwede ba, Mare, habang wala kami, pakibantay-bantay naman ang aming bahay? O di siyempre, magpapabango-bango muna, panay ang bigay-bigay niya ng kung anong ulam dyan at mga tira-tira nila. Hindi naman kinakasama. Diba? Ito ay palilikutin natin ang ating isipan, guys. Kasi parang ano na rin ito. Halimbawa, ano ba yan? Tumatayo naman ang ating mga buhok. Ano na nangyari, guys, sa buhok ng lola niya? Ba't nakatayo? Hayaan na natin. Sa isang may katungkulang ka sa gobyerno. At once na pumasok sa usapan, ang iyong mga kamag-anak, is magkakaroon ito ng tinatawag nilang conflict of interest. I-correct niya ang lola nyo kung tama yung English ng lola nyo. Kasi, di ba, mayroon siyang mayroon silang hangarin. Yung tawag dyan. Kaya nga may interest conflict of interest. Kaya, instead na buong puso nating matatanggap na tayo ay tinulungan at tayo ay matutuwang-tuwang-tuwa, talaga buong puso tayong matutuwa na tayo ay tinutulungan, is mag-iisip-isip ka ngayon. Bakit? Diba? Buti kung dati na nilang ginagawa yan noon pa. Na palagi nila tayong tinutulungan o kaya palagi bigay ng ulam si Kumare kahit hindi naman siya aalis for vacation. Magtataka ka kung dahil magbabakasyon sila, is ngayon isang linggo is panay ang bigay sa'yo ng ulam. Diba? Meron siyang interest at meron siyang ipinapakisuyo sa inyo na babantayan nyo ang bahay nila, diba? O parang ganito ang naihahalin tulad ko sa pagbigay-bigay na yan ng bigas, guys. Oo. Masasabihin na naman ng iba, binigyan na nga, ang dami pang problema. Kasi hindi tayo basta tanggap ng tanggap. Katulad niyan, naisahan kayo ng PI ni Tamba na yan kasi tanggap kayo ng tanggap. Perma kayo ng perma na hindi kayo nag-iisip. Kaya gagalit na naman ang lula nyo. Kaya ganito, buti na lamang kung walang issue dyan, di ba? Yan nga nagagalit na nga at huwag daw tayo magsisindi ng kandila. Hindi ba tapuntas kandila? Huwag daw tayo maglalaro ng apoy nang hindi magkasunog. Tapos, ano yung ginagawa na yan? Tapos, bibigyan kayo ng napakaraming bigas. Ano na naman ang iisipin doon ng kapitbahay mo sa kabila? Ako, baka pinag-uusapan nila akong ganito. Nako, baka sila'y nagkakaisa para kami dito ay lusubin. Napunta na tayo sa baka nagkakaisa itong dalawa na to na samantalang nagkakaaway kayo ng isang kapitbahay mo doon, may kakapitbahay kang kaaway mo, tapos yung isang kakapitbahay mo na
ni minsan ay hindi ka nga naalalang dalaw-dalawin dyan araw-araw, is bigla na lang magbibigay sa'yo ng ulam araw-araw. O di siyempre, mag-iisip yung kaaway mong kapitbahay. Nako, mukhang iyan na ang kanilang nakakaigihan. Mukhang nagkakaigihan na yung dalawa na yan. Naku, kailangan ko nang masubaybayan yan. Ganon ang mangyayari. Sa bawat ibibigay sa atin galing doon sa bawat na ibibigay sa yung ulam ng kapitbahay mo na yan, is babantayan ng iyong kaaway na kapitbahay mo. Naintindihan nyo ba ang example ng lola nyo, guys? Tapos mayroon pang pangako na next year mayroon pa yata. Mayroon pa yatang pangako na may kasunod pa yan. Hindi pa dyan nagtatapos ang pagbibigay ng bigas. Pwede natin yan, guys, na tanggapin natin ng buong puso kung ang bansa na yan ay walang isyu. Na halimbawa, i-ano na lang natin na naaawa sila sa atin na kasi marami tayong naghihirap. May isyu nga. Yan ang sinasabi ko, guys. Pag-iisipan muna nating mabuti ang mga bagay-bagay nang hindi kayo nakakapirma, nang hindi nyo alam. Parang ganyan ang sinabi ko, di ba? Tanggap na naman kayo. Tapos ang tanong, ano ang kapalit? Mag-aano ka siyempre, mag-iisip ka, hindi kayong tanggap ka lang ng tanggap kung anong binigay sa'yo. Di ka man lang nag-isip. Na ano? Halimbawa, binigyan ka ng hindi mo kakilala. Bakit ka nagbibigay sa akin? Ganyan ka agad ang tanong mo. Na hindi ka naman binibigyan dati noon. Na hindi ka nga siguro kilala. Tapos binigyan ka, tapos tanggap ka agad. Di ba hindi? Mag-iisip ka, bakit kaya ako binibigyan itong tao na to na hindi ko man to kilala? Na buti kung sanay tayong kahit nung wala pang issue sila, nitong kabila mong kapitbahay na kaaway is araw-araw, halimbawa, hindi natin sabihin, araw-araw tayong binibigyan, pero mula pa is nakakatanggap ka na talaga ng kung ano-ano galing sa kanya is hindi ka talaga mag-iisip. Ngayon, kumukaaway niya na itong kapitbahay mong isa, makikipag-igihan na sa'yo. Di ba? Ganon. Parang ganon ang nangyayari. Na, for the very start, ayan na. Yan naman ang for the very start na lola. Nanlilit pati ang boses. Sa umpisa is hindi naman kayo close. Nitong kapitbahay mo na to na may ipapakisuyo sa'yo kasi baka pasukin siya ng kapitbahay ng kaaway niya. Parang ganun ang nangyayari, guys. Dahil nakaaway na itong isang kapitbahay nyo, is ikaw naman ngayon ay siya naman ay makikusuyo sa'yo ngayon, kaya kailangan niyan sumipsip sa'yo. Parang ganun ang nangyayari kasi. Kaya hindi tayo yung basta-basta tayo, sige, tuwang-tuwa tayo, tinanggap. Dahil siguro yan sa pagbati ni Kuting, kaya tayo binigyan. Ganyan, sasabihin nyo na naman ganyan. Iaaliluyan nyo na naman ang inyong Kuting, na hindi man lang kayo mag-isip-isip kung bakit kayo binibigyan ngayon. Samantalang noon is, hindi naman. Di ba? Mag-iisip-isip kasi palagi tayo, guys. Hindi tayo yung tanggap-tanggap kaagad tayo para tayong mga hindi ko na masabi kasi nakakasakit ng loob, pero parang nagiging ganun tayo, tanggap lang ng tanggap basta may makakain, hindi na nag-iisip-isip. Kaya yan ay hindi tayo yung lubos-lubos na matutuwa. Mag-isip tayo, hindi yung basta-basta ka na lang na salamat naman at naisipan mo kami at may pangako pa sa atin. Ang lagay ay ganun na lang ba? Sa pagkadami-dami, buti 1 kilong bigas lang ibinigay sa inyo. Mayroon pang pangako daw, may susunod pa. Di ba kayo makakapag-isip-isip niyan? Tanggap pa rin kayo ng tanggap. Itanong kung ano ba to? Wala ba tong kapalit? Ano ba ang kapalit nito? Wala bang kapalit ito? Pag sinabing walang kapalit, abay tanggapin. Pero kung may kapalit, abay unahin na. Ano yan? Ano yung kapalit na yan? Itanong agad nang hindi kayo naiisahan na katulad niyan. Pirma kayo dito. Di nyo alam kung anong kapalit ng pirma ninyo na yon? Ano mangyayari doon sa pirma ninyo? Wala kayong kaalam-alam? Kasi nakakita kayo ng bigas, halimbawa binigyan ka ng bigas, tapos kasunod pa lang yan ay pipirma ka. Hindi mo na mailuluwa, kinain mo yung bigas pinakain ka muna ng bigas,
pagkatapos mong kumain, pirmahan ninyo ito. O, paano yung kung ganun ang mangyari? O, mailuluwa nyo pa ba yung bigas? Di, alam nga naman nilunok nyo yung bigas. Di, kanin ha? Mailuluwa nyo pa ba yung kanin na binigay sa inyo? Di ba hindi? O, kaya unahin muna, magtanong-tanong, o, bakit mo kami binibigyan itong bigas? Unawa ka ba sa amin o may kapalit ito? O, hindi yan basta kain lang kayo ng kain. Na naman, na hindi nyo alam kung may kapalit pala. Paano kung may kapalit? Na hindi nyo, yun na paulit-ulit ang lola nyo, hindi nyo na yan mailuluwa kung naikain nyo na. Kaya wag mo nang, kung ano-ano na naman ang sabihin ng mga ng pagmamalaki. O, nang kung hindi dahil kay aming kuteng is hindi tayo mabibigyan ng pagkarami-raming bigas. O, may susunod pa, may susunod pa. Hindi nila alam kung pakakain nila ng bigas, kung anong kapalit niyan. O, hindi na ibabalik pag nakain na. Kaya ngayon pa lang, tanungin na ninyo, nalilit ang boses ng lula nyo. Tanungin na kaagad kung ano ang kapalit. Wala ba itong kapalit? Baka pag nakain na namin ito, kung ano na ang kapalit nito. Ito ba taos puso? Sa ganito guys, ang mangyayari na yan. Tandaan nyo, na pag kayo ay binigyan ng kapitbahay mong kanin, o kaya ulam, diba? Pag may time na mayroong ka din, ibabalik mo din sa kanya. Kasi, ay, binigyan ako ng ulam ni Kumari. Nakaluto din ako ng kamote. Bigyan ko rin siya ng kamote. O, diba? O, kadalasan ganyan nangyayari, diba? Ano? Tatanggipin niyo yung pagkarami-rami na yan? Halimbawa, binagyan ka ng isang sakong bigas ni Kumari mo? O, di siyempre masyasya ka. Ha? Bakit ako binigyan ng isang sakong bigas ni Kumari kaya? Diba? Hindi ka magugulat yan? Buti kung 3 kilong bigas lang yan, o kaya 1 kilong bigas, ay natural na yan, kasi naawa siguro sa'yo si Kumare. Kung 1 sakong bigas na. Samantalang siya is, wala naman siyang na alam mo naman na hindi naman siya ganun kayaman. Tapos bibigyan ka ng 1 sakong bigas, di siyempre mag-iisip ka, ha? Bakit kaya ganun? Wala namang palayan si Kumare, wala namang wala man siyang tindahan ng mga bigas. Bakit kaya ako binigyan ng bigas nito? Siyempre mag-iisip ka ng ganon. Buti kung mayamang-mayaman yung talagang sobra-sobra sa kanila ang kanilang bigas. Yung sila ang pinakamayaman dito sa mundo, na sila ang pinakamaraming bigas dito sa buong mundo. Tapos bibigyan ka ng napakaraming bigas. Hindi ka na magtataka. Diyan guys, gaganahin natin ang ating mga isip. Saka buti na lang kung walang dyan sa lugar na yan. Walang issue. Bukal siguro sa puso nilang tumulong sa atin. Pero, naku, Diyos ko guys, napakahirap niyan tumanggap. Kung ako niyan, hindi ko yan isasaing. Halimbawa, binigyan ako ng 3 kilong bigas. Hindi ko yan isasaing. Kasi aantayin ko, baka biglang bawiin ito sa akin. Pag kinain ko to is, baka biglang nagbago yung isip ng aking kumare. Baka bawiin ito sa akin ng kumare pag nagalit siya sa akin. Kasi kung hindi ko nabantayan yung bahay niya at kung may nakapasok na magnanakaw doon, baka bawiin ito sa akin ng kumare pag uwi niya dito. Kaya, hindi ko sasaingin muna yung bigas. Makikiramdam muna ako kung naging safe ba yung bahay ni Kumare habang binabantayan ko. Kasi, alam mo yun, sa isip, ay hindi mo naman pala Kumare. Kapit bahay mo nga lang, na hindi nga kayo close. Tapos nagulat ka, binigyan ka 1 sakong bigas. Yung pala is, makikisuyo palang bantayan mo yung bahay nila. Paano kung biglang bawiin sa'yo yung bigas? Nagbago yung isip ng kapitbahay mo? Ay, akin na nga yung bigas ko. Hindi mo naman binantayan. Nabutas yung bubungan namin. May bumagsak na butiki sa bubungan. Dinadaan na lang natin sa tawa guys. Huwag kayong, yan ang sinasabing, huwag kayong siguro dyan sa mga tulong na yan. Tanungin ninyo muna, wala ba tong kapalit? Kasi, yun ang unang-unang pumasok sa ko Buti ko ibang bansa yan, hindi sila. Kasi yung natural nang nagbibigay sa atin, katulad ng Japan, katulad ng kung Amerika, kung nagtutulong sa atin, na walang issue ang kanilang bansa.
'Di ba? Napakalinaw, nakamping nga doon. Oh, ano 'yan? Sohol? Ano 'yan? Lagayan? Siyempre ganun kaagad maitatanong natin sa isip natin. Oh, hindi yung basta kayo tanggap ng tanggap, kain kayo ng kain. Ano tayo? Mag-obserbar. Yan ang sabi ng sa amin, mag-obserbar muna bago lumusob. Mag-obserbar muna kung yung mga kakain ay nakakain na lahat at para sa'yo na lang ba talaga yung tira. Hindi yung lapang na kaagad tapos pagka nandoon na sa bibig mo lahat yung kinain mo is ipaluluwa sa'yo kasi, hoy, hindi pa kami kumain, inubos mo na yung ulam namin. Oh, paano kung ganun nangyari? Oh. Ay, naku guys, napakahirap talaga yung mahirap kasi aasa ka lang talaga sa tulong na pag ganyan, tutulungan ka ng ganyan, tatanaw ka naman ngayon ng napakalaking utang na loob. Oh. Kung mayaman nga lang tayo, hindi tayo tatanggap niyan. Kasi, ang lagay ay gayon lang. Oh. Siyempre, tatanaw na naman tayo ng utang na loob. Binigyan kami ng isang sakong bigas. Ibuboto namin yan sa eleksyon. Oh. Parang ganun ang nangyayari, di ba? Once na binigyan ka, may utang na loob ka. Oh. Yan ang tandaan nyo, guys. Hindi yung kinain mo lang ng kinain. Yung utang na loob na matitira, paano na? Oh. Ay, nako. Paano na yon? Binigyan ka ni kumari mo, ay ng kapitbahay mo, na isang sakong bigas. Nakain mo na lahat. Tapos na, ilang buwan na. Ilang buwan na yung nakain mong, nawala na yung, nisa, bituka mo, wala na yung isang sakong bigas na binigay niya. Tapos bibiglain ka. Ay, anuhin mo yung, wag mong papupuntahin dito yung mo yung wag mong padadaan, ay hindi. Yung kaaway kong kapitbahay natin, wag mong padadaanin dito sa mo sa bakuran mo. Pag nakita kong pinadaan mo diyan sa bakuran mo na yan, malalagot ka sa akin. Oh, ha? Tapos magaganong ka. Bakit? Bakit hindi makakadaan dito? Oh, kapag hindi mo yan ginawa, yung isang sakong bigas ko ibalik mo. Ano nang mangyayari sa'yo? Wala kang pambili ng isang kilong bigas, babayaran mo yung isang sakong bigas na binigay ng kapitbahay mo? O, paano ka na? O, dinaipit ka na sa dalawang kapitbahay mo na nag-aaway? O, paano na yan? O, parang ganyan na mangyayari, guys. O, yung may kapitbahay kang dalawa na hindi mo naman masyadong nakikita, tapos nag-away silang dalawa. Tapos, yung isang kapitbahay mo, binigyan ka ng isang sakong bigas para wag mong padaanin yung kapitbahay mong kaaway niya. Oh. Paano na yun? Oh, hindi mo na maisasauli yung isang sakong bigas kasi inubos mo ng kainin. Oh, wala kang pambiling pangbalik sa kanya. Oh, kasi pag pinadaan mo yung kapitbahay mong kaaway niya, is babawiin niya yung bigas na binigay sa'yo. Abo na, wala na. Ay, naku, napakahirap, maging mahirap talaga, guys. Oo. Kasi pag tinanggap mo yan, kung kailan dyan ay sisingiling ka ng utang na loob. Paano yan? Maibabalik mo kung anong utang na loob ang gusto nilang kapalit? Kasi nagkautang na loob ka kasi kumain ka ng sakong bigas sa kanya. Sabihin siguro ng asawa ko, ano kayang ginagawa na naman ng aking darling dyan sa baba at kung ano na naman pinagdalaldal. Kaya yan, instead na matuwa tayo, hindi, dyan sa mga, ilan ba yun? Ilang toniladang bigas ba yun? May kasunod pa. Nakakatakot yan, napakalaking utang na loob yan, pag nakain nyo na yan. Kakain ka lang basta, ng ganun-ganun lang. Siyempre, ang latak niyan ay utang na loob. May utang na loob ka na doon. Kung anong pabor ang hihingin sa'yo after one week, sisingilin ka na ng kapitbahay mo sa utang na loob mo. Dahil ubos mo nang kainin yung isang sakong bigas maubos ba yun na isang 1 week ng bigas? Sabihin na natin after 1 month, pinasundan ka pa ng another isang sakong bigas. Ako, magtataka ka na. Bakit ganito ang aking kapitbahay? Samantalang hindi niya naman ako
Noon pag dumadaan ako sa kanyang bakuran is hindi niya nga ako binabati. Ngayon nakakadalwan sakong bigas na ako sa aking kapitbahay na to. Tapos, nung naubos mo na yung bigas is siningil ka na ng iyong utang na loob. O, paano na yan, guys? Na pag pinadaan mo dito yung kaaway niyang kapitbahay nyo, is malalagot ka sa kanya. O, wala ka namang magagawa kundi wag nang padaanin yung kapitbahay yung isa. O, ngayon, idinimanda ka. Dahil meron silang karapatan dumaan sa harapan mo kasi may kalsada ka dyan. O, ano na mangyari sa'yo? Dahil pagtanggap mo ng 2 sakong bigas na demanda ka ng kapitbahay mo. O kaya pinakawalan yung aso niya na pumasok din sa loob mo at kinagat ka. Ay, naku guys, napakahirap pag ganyan. Yan ang ating masyadong pag-iisipan kung ano ba ang kapalit na utang na loob natin dyan. Alam nga naman kumain ka lang ng bigas na, 1 sakong bigas na hindi ka mag-isip. Ano ba to? Meron ba tong kapalit? Oh, naku, magkakaroon ako ng utang na loob dito sa aking kapitbahay na hindi naman kami close. Paano ba to? Mag-iisip ka ng ganyan? Oh, dahil gutom ka nga, wala kang pambiling bigas, kinain mo. Tapos nung nakain mo na, siningil ka na ng utang na loob mo. Ay, binigyan kita ng 1 sakong bigas. Ay, 2 na nga yung binigay kay sa'yo, wala kang utang na loob. Nagkaroon ka pa ng utang na loob ngayon. Nagkaroon ka pa ng problema ngayon na imbis na wala ka ng problema, kumakain ka naman ng 3 beses sa isang araw. Kaya nako guys. Kaya yan ang ating dyan. Yan ay ang mga opinion ng lola nyo dyan sa mga bigas-bigas na yan. May kasunod pa daw. Ay nako guys. Napakahirap maging mahirap. Oo, kahit alam mo nang may kapalit na utang na loob yan, na mangingilag ka at mag-iisip ka kung bakit kaya ako binigyan nito. Nagkaroon tuloy ako ng utang na loob sa kanya. Di ba? Ganyan nari guys. At about naman dito sa mga dyan sa mga loto-loto na yan. Habang pinapanood ko si Rapi, parang bumabalik sa akin yung pag nanonood ako sa kanya ng sa kanyang programa na naka-high blood palagi si Rafi. Ay nako, ang masasabi ko dyan guys, pinaghandaan na nilang mabuti. Ito ay aking opinion ha. Kaya nga sila gumawa ng kung meron man yan ng mga anomalya guys. Yan. Ay dahil napakarami yung nagsasabing may anuman sa mga pagsunod-sunod na pagpapanalo ng sunod-sunod na may mga nananalo na yan. Is kahit ano pang hearing ang gawin nyo dyan, is pinaghandaan na nila yan kung ano ang gagawin nila pag dumating sa time na ganyan. Kung halimbawa meron ha. Kaya paikot-ikutin nyo man yan, o kaya imbestigahan nyo yan, wala kayo nang makukuha dyan. Kasi matatalino na ang pagdating dyan, matatalino na yan. Kung mga hustler na yan sila sa mga ganyan usapan, bakas na lang ang makikita nyo dyan. Dahil sabi nga ni Rapi, sila na rin ang may hawak yata ng IT. Ay, ano ba yun? Parang ganon. Sila na ang may hawak ng machine. May magagawa ka pa ba dyan? Tayo, wala tayong kaalam dyan, kaalam-alam dyan. Pero kung talagang bubusisiin at iimbestigahan, may makikita man kayong ebidensya dyan, yung tira-tira na lang. Kasi matagal nang tinitira yan palangga. Ay di siyempre, mag-iingat sila ng 101% na. Kasi ang tagal-tagal na, pinatagal-tagal nyo pa kasi. Sa bagay, sino naman maniniwala ka agad-agad kay palangga? Di siyempre, magbibingi-bingihan muna kayo at pag hindi pa talaga lumala na talaga yung issue, sa kanyo kayo iimbestigahan. Ano pa? Wala na yan. may mga bakas na lang yan o kaya may mga na lang yan hindi na buo ang mga niyan, fingerprint yan. May kalahating fingerprint na lang kayong matitira dyan. Ay, makukuha dahil mga pinunas na yung mga fingerprint ka nga sa isang krimen. Pagtapunta tayo sa krimen. Pag mga ganyan guys, ang ko yan, ang opinion ko dyan, matatalino yan. Hindi yan pahuhuli ng buhay. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tawag sa amin, hindi pahuhuli ng buhay. Pag mga ganyan na, linis yan. Ang tagal ng binulgar yan ni kasi, ni palangga.
Nakapaghanda na. Ito naman kasi palang daldal naman kasi. Dapat ganito, inano nyo. Kaya alam, wala naman maniniwala pag hindi siya nagdaldal. Kasi ganyan tayo. Puro yan, hearsay yan. Nainggit lang yan. Ganyan lang yan. Kasi hindi nakapwesto, nainggit lang yan. Ganyan, hindi yan magsasalita. Kung wala talaga siyang katibayan, ano siya, magpapakulong. Yun ang hindi naisip siguro ng ating mga nandyan. Na hindi magdadakdak yan si ano. Kung wala yan katibayan, kaya dapat nung unang-una pa lang na hindi pa sila nakapaghanda. O kaya naman ito kasing si Palangga ay sinikreto mo na lang sana kung baga si Rapi ang hahawak dyan, sinikreto mo na nang may nakuha kayong mga ebidensya, ano pa, binuking mo na ilang halos mag-isang taon mo nang binuking. May makikita pa bang ebidensya dyan? Na-erase na lahat. At saka pinaghandaan na nilang lahat yan kung ano, plan B, kung halimbawa may usapan na yan, halimbawa magkakaganito, ganito gawin natin, halimbawa ganyan, pinatawag tayo doon sa ano, ganito gawin natin, nakita nyo yung isa, palaging walang alam yung abogado. Gusto nang pauwiin ni Erwin, ni Rapi, dahil bakit ka pa nandyan, wala ka naman pala alam. Bakit natatabing yata mo ka? Nalula nga, ang laki dito. Wala na, dali na ako magpalay po. Dito pala sa Bilbil yun. Ay, naku guys. Kaya ano pa, bakas na lang ng lumipas ang inabot nyo. Kasi binukilya ka kasi kaagad ni ano sa social media kaagad. Kasi binukilya ni Palangga naman. Di nakapaglinis na sila ng kanilang mga kalat. Ano pa abutin nyo dyan? Abutin nyo dyan yung mga kwento-kwento na lang ng mga naapi sa palagay nila, naapi sila, yun na lang ang aabutin nyo. Wala na yung buong-buong ebidensya. Nalinis na. Ika nga. Yan ay opinion ng lola nyo, ha? Kaya atakihin man ng high blood si Rapi dyan, wala na siyang mga mahihita dyan. Kasi pera yan, Diyos ko. Napakaliking pera yan. Ay, buti dyan sa atin kung hindi napapatahimik ng pera. Baka sabihin yan, baka nagpapapresyo lang ito si Rapi. Baka napag-isipan ka patuloy Rapi na baka nagpapapresyo ka lang kaya ka nagdadaldal dyan. Naku, Diyos ko. Sa atin, ganyan. Para naman ninyo hindi kilala ang mga liko ng mga bituka dyan. Kaya hindi na nakakapagtaka yan kung walang makukuhang ebidensya si Rapi. Si Palangga kasi, ang ingay-ingay ni Palangga. Pag mga ganyan, para kang manghuhuli ng manok. Pag manghuhuli ka ng manok, huwag kang maingay. Dahan-dahan kang lumakad. At habang nakatalikod ang manok, ay saka mo dakmain. Kasi, ang ginawa ni Palangga, nakaharap sa kanya yung manok, dinadakma niya. Hindi niya mahuli-huli. Paano mo madadakma, Palangga, ang isang manok kung nakaharap sa'yo? Yan naman ang sinasabi ko naman kasi. Magkukutat-kutat yan. Ay kutat. Para kang naguhuli ng anong tawag na sa amin? Ano ba yun? Ano ba yung tutube? Ganyan, dapat Palangga naman Kuya Erwin, Kuya Rapi naman. Pag mga ganyan ang uhulihin mo, para kang naguhuli ng tutube. Nasa likod ka dapat, dahan-dahan ka, dahan-dahan, huwag kang gagawa ng ingay, kasi pag nakaapak ka ng isang ting-ting dyan at lumagatok, ay ito ay makakalipad ng napakalayong napakalayo ang liliparan nito at hindi mo na mahuhuli. Tapos mag-aabang ka na naman ulit kung saan siya dadapo. Doon mo na naman dadahan-dahanin kung yung kanyang buntot ganyanin mo. Kung ingay ka ng ingay, kung para ka dyan na tumatakbong ang ingay-ingay mo, mahuhuli mo ba ang totobe? Ganyan na nangyayari, guys. Ano pa? Nakalipad na yung totobe. Kung saan-saan tayo napunta. Napunta sa manok, napunta sa totobe. Kasi, tingnan mo yung mga animals, hindi mo sila mahuhuli kung nakaharap sila sa'yo. Kaya tapos, kung maingay ka, never mong mahuhuli ang mga animals kapag ikaw ay nag-iingay. Buti kung pet mo siya, siya pa mismo ang pupunta sa'yo. Pero kung mga wild animals, dahan-dahan ka, kakailanganin mo pa nga ng baka bawal yun. Kakailanganin mo pa ng mga sandata bago mo mahuli.
Hindi ka pa dapat mag-iingay kasi kahit may sandata ka na, kung maingay ka, is tumatakbo sila. Yan ang masasabi ko dyan. Kung meron man yan talagang tunay na anomalya dyan, na anong tawag doon sa amin, nabukilya na. Kaya nabukilya na kayo, nahuhulihin nyo sila. Kaya ano pa, abutan nyo. Kung meron man ha, yan ay opinion ng lulang nyo. Kaya naghihirap kayo, ay nagsasayang lang kayo ng pagod, o nagsasayang kayo ng ating pera. Wala na. Yung tawag dyan, bakas na lang abutin nyo dyan. Magsayang na naman tayo ng pera dyan sa mga hearing na yan. Tsaka, na-interview siya doon sa isang channel doon sa radyo yata. Napanood ko, na-interview siya doon. Parang wala lang sa kanya. Saya-saya niya pa. Ang dami niya pang plano sa buhay niya. Dilusot na naman. Anong mangyayari? Dinasayang yung mga binukilya ni Palangga. Wala na kayong inabutan. Kasi ito naman kasi Palangga na to, ang ingay-ingay. Ang nanghuhuli ng wild animals is huwag kang mag-iingay. Dakmain mo na lang o kaya nang nakatalikod. Kasi kung nakaharap yan at uhulihin mo, ano yan? Baka ikaw pa yung kinagat niyan. Kasi para namang nanghuli si Palangga ng wild animals na nakaharap sa kanya. Nawala man siya sandata, kundi yung kanyang bibig. Ay nako, wala na. Ganyan kadumi na ang ating mundo. Napakarumi ng mundo natin, guys, na. Tingnan mo yan, kung totoo yan na talagang wala lang nakitang ebidensya. Ano na? Sa buong mundo, mukhang tayo na ang pinakamarumi dyan sa mga ganyan. Asa na ang ating mga, dignidad? Wala na. Katulad nun, hindi na siya ginalang ni, kahit yung kotenyen nyo, hindi na ginalang ng, nag-concert na yan dyan. Anong sinabi sa kanya? Kung iginagalang siya niyan, isang words hindi yan magsasalita sa'yo kung kagalang-galang ka. Kasi kung ginagalang ka ng iyong mga kababayan is hindi niya yan magagawa sa'yo sa harapan pa mismo ng libo-libo mong kababayan. Di ka na ginalang. Ay, ewan ko. Ngayon lang tayo nakakitang ginanyan. Hindi na ginalang. At mukhang natuwa pa yung imbis na ipinagtanggol, katawanan pa sila. Ano na nangyari sa mundo? Ano nangyari sa atin? Ganyan na ba? Katulad niyan. Instead na mag-isip ng matinong hanap buhay, ay makagawa ng mga matitinong hanap buhay ang mga Pilipino, hahainan kayo ng sugal. Mantakin mo yan. Kahit sino pwede nang magtaya dyan kasi naka-online. Sana naman, Rapi, is wag lang yung sa bibig lang. Sana is tutukan mo talaga yan. Sinasabi mong hindi mo papayagan na maaprubahan yung na yan. Iluto na yan. Kasi pag nangyari yan, kung may sinasaing pa kaming 1 kilong bigas sa isang araw, ang mangyayari, kamuti na lang. Instead kasi napakadaling matukso ang tao sa sugal. Kasi naghahangad sila ng aaminin ko yan, kahit nga ako magtataya dito ng loto. Pero pataya-taya ko, ang napanalunan ko lang is 1,000. Magkano nang natalo siguro sa akin? Nasa 10,000 na. Buti nga't nakapanalo ako ng 1,000. Paano yung iba na ultimong 5 centavos is hindi manalo? Imbis na may pangbili sila ng bigas ngayon, o kaya may pangbili sila ng sardinas ngayon, itinaya nila sa iloto kasi nagbabaka sakali silang manalo at makakain sila ng 1 kilong karneng baka. Asa na ang katarungan sa mahihirap? Naghihirap ka na nga, ikaw pa yung paghuhut-hutan, parang pagkukunan ng pera nila. Ay, ewan ko na lang dyan, guys. Mantakin mo yan, napakadali ng tumaya. Hindi ka na pupunta doon sa mga
dito ka na lang sa cellphone mo, makakataya kasi sinong hindi matutokso dyan na imbis na may ipambibili sila ng sardinas ngayong gabi para sa kanilang 5 pamilya. Minsan nga isang sardinas pinagkakasya sa 5 pamilya, nilalagyan na lang ng mga gulay at sinasabawan ng marami na puro na lang sabaw ang hihigupin mo, tapos tutoksohin mo pang bumili ng iloto na yan, lintok na iloto na yan. Maawa naman kayo sa mahihirap, guys. Kayo, na kung totoo yan, na kayo na lang ang nananalo dyan. Hinisip-sip nyo nang hanggang sa pinaka-huling patak ang dugo ng mga Pilipinong naghihirap. Grabe kayo, guys. Imbis na makaisip kayo kung paano nyo matulungan yung mga naghihirap, bigyan nyo ng matinong trabaho, bigyan nyo ng marangal na pamumuhay, yung hindi sila masasadlak sa masama. Tapos bibigyan nyo ng tapos tutoksohin nyo dyan sa isang sugal na yan na napakadali ng maging sugarilo. Ay, maging gambler. Oh. Saan? Ang inyong? Nasaan ang inyong pagmamalasakit sa taong naghihirap? Maawa naman kayo. Huwag nyo nang tuksohin yung kanyang tag-5 pisong inipon niya pa sa kung saan niya pa napulot na basura. Tapos tutoksohin yung itaya lang sa iluto ninyo na yan. Oh, dahil saan? Na hindi nga alam kung sinong nananalo dyan, kung kayo-kayo na lang daw. Sabi ni Palangga, kung kayo-kayo na lang talaga ang nananalo. O paano na yon yung 10 pesong pinagpulutan ng basura ng isang mahirap at nakakita doon sa kapitbahay niyang may cellphone na nagpataya dyan sa iloto na yan, imbis na ibinili ng tinapay doon sa nagugutom niyang mga anak. O, anong ginawa nyo? Tinokso nyo pang tumaya dyan kasi nagbabaka sakali ang pobre na bigla man siya baga naman ay mahulugan ng biyaya ng may kapal na katulad nyong hindi naman alam kung sino ang nananalo daw. O, hindi na kayo naawa sa mahihirap. Ipagpapatuloy nyo ang iloto na yan na para nyo na rin sinipsip yung mga dugo nila sa hanggang sa kahuli-hulihang patak ng kanilang dugo. Para kayong mga para kayong mga saksakan kayo ng lint. O ewan ko, guys, matatanggal na naman ang ngipin ng lulan. Grabe talaga itong nangyayari na sa ating ngayon. Tingnan mo yun sa yung sa hearing na sabi ng sa napakatagal niya ng panahon sa ganyang business is ngayon lang siya nakaranas ng mga ganyan na nawawala daw. Ayun, yung sila pa mismo, yung teller pa mismo, teller ba tawag doon? Sila pa yung nag-aabono o nasaan napupunta yung mga inaabono ng mga yan. Baka iniipon nyo pa yung mga galing doon sa mga naghihirap na teller lang at sila pa daw ang nag-aabono, kukunti na nga lang yung sahod nila. O saan napunta yon? Sabihin na natin na inipon nyo yon, milyon din yon. O, meron daw 1,000. Merong kung 1,000 yata ang pinakamataas na sa kanila, o 2 ba yun? Nakakalimutin kasi ang lula nyo. Saan napupunta yun? Ayan, busog na naman ang lula nyo sa problema ng bansa natin. Nakakabusog talaga ang problema dyan sa atin. Kasi yung buhok ng lola nyo tumatayo na. Kasi ibig sabihin, inaabunuhan nila, nandoon yun sa inyo. Kaya ibalik nyo yun. Grabe naman talaga. Kamantakin mo ngayon lang daw nagka-problema ng ganyan. Hindi pa kayo nakontento kung totoo yan talagang kayo-kayo na lang ang nananalo. Ay, naku, Diyos ko, guys. Yan ay kung totoong kayo-kayo. Yan ay kung totoo ang sinasabi na yan ni Palangga na kayo-kayo na lang dyan ang nananalo. Grabe naman kayo. Mukhang hindi na kayo mga tao kung talagang pati yung mga naghihirap na yun is nakakapag-abono pa. Iniipon nyo pa. Yung para kayong nagwawalis iniipon nyo ng inyong walis teng-teng. Na gusto nyong kunin yung dumi-dumi sa kasulok-sulukan ng kahit hindi nyo na maabot ng inyong walis ay dinudukot nyo pa. Parang ganun ang nangyayari. Diyos ko. Gusto nyong linisin. Gusto nyong higupin ng vacuum lahat yung mga natitirang mga dumi-dumi dyan na kakailanganin naman yun ng mga langgam. Na yung para sa langgam na lang is hinakot nyo pa binakyum nyo pa. Dinagutom yung mga langgam. Kahit yung langgam walang silbi sa inyo.
Ay, ewan ko na yun. Hinayaan nyo lang sanang gumulong yung isang butil ng bigas nang kinain naman ng langgam. Nabuhay naman yung langgam. Napunta tuloy tayo. Makakagatin tayo ng langgam, guys. Tinitiris ko nga pala yung langgam. Ang sakit mga gat. Ano ko guys, kung saan na napunta yung usapan natin. Thank you for watching, guys. Mag-iingat tayo palagi. Magpag-iisipan natin ang lahat ng mga bagay-bagay. Huwag lang tayo nung tanggap ng tanggap. Kasi yan ay may kapalit na utang na loob, ha? Hindi yan magic, na minagic lang ng bansa na yan para magkaroon sila ng ibibigay sa inyo. May puhunan sila dyan. May pera silang ilinabas dyan, tapos biglang ibibigay sa inyo ng ganun-ganun na lang. Mag-iisip-isip tayo. Hindi tayo basta tanggap tayo ng tanggap. Pag nakain nyo na yan at nandiyan na natunaw na sa mga bituka natin, is paano pa natin mababalik yan kung mahihingin sa ating pabor? O kaya, paano natin maibabalik yung ating mga utang na loob sa kanila? At ano yun? Yan ang katanungan ko sa inyo, guys. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. Mag-isip-isip nang hindi palaging naiisahan. God bless you all. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko kayong lahat.